Hi, magandang umaga po sa ating lahat at sa buong sandaigdigan. Itong ating pangaral na ebanghelyo ay mula po ito sa San Jose del Monte, Bulacan, Philippines. At nawa makarating po ito sa sandaigdigan sa magitan po ng ating Facebook at YouTube channel. At ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ating ihatid ang katotohanan na ang Diyos ay iisa. Hindi po siya Holy Trinity. Siya po ay tinatawag na Holy One. Bakit po, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, ang iisang Diyos sa hindi pa siya naglalang ng langit at ng lupa, siya po ay iisa, walang kasama kahit ano paman na ibang Diyos, kundi sa wala pa ang langit at ang lupa, nandoon na ang Diyos. Awit 90, versikulo 2. Ito ang sinasabi, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So ang Diyos na iisa ay wala pa siyang kasama. Ang salitang Diyos sa English ay God at sa Hebrew ay El, Strong's Concordance number 410. Ito po ay singular. Isa lamang ang Diyos. Awit 92, ang kanyang kalagayan ay isa, siya po ay El. Ang Diyos, ang kanyang likas na kalagayan, siya po ay Espiritu. Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. Ang Diyos ay banal, kaya tinatawag po siya na Espiritu Santo. Hebrew, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 12, at Hebrew, Kapitulo 10, versikulo 15 hanggang 17. Siya po ang living God. Ulitin po natin, ang Diyos na iisa ay tinatawag na El. Likas na kalagayan ng Diyos, siya po ay Espiritu. Juan 4:24. At tinatawag siya na Espiritu Santo o banal na Espiritu. Hebrew 3:7-12, Hebrew 10:15 hanggang 17. At ang Diyos na siya ang Espiritu Santo na iisa, the only one God, before the formation of the heavens and the earth, God is only one, and He existed being Spirit, and He is the Holy Spirit. And not only that, God, the Holy Spirit, is Himself God the Father. Isaiah chapter 63 verse 16, Malakias chapter 2 verse 10. So ang isang Diyos na Espiritu Santo, ayon sa Biblia, siya po ay tinatawag na Ama. So isa lang ang Diyos. Sa kanyang kalagayan ay isang Diyos bilang Espiritu Santo, at siya ang Ama na walang hanggan, everlasting Father. Taglay po
ng iisang Diyos ang karunungan, kapangyarihan, kaalaman, at salita. Ibig sabihin, marunong siyang magsalita. May boses ang Diyos. Ang boses o salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, unawa ng Diyos, yan po ay tinatawag na Kristo. So, nandoon na ang Kristo sa kalagayan bilang salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, at unawa ng Diyos. Sa makatuwid, mga minamahal, ang iisang Diyos na Espiritu Santo na tinatawag na Everlasting Father ay may taglay na karunungan, kapangyarihan, unawa, at marunong po siyang magsalita. Nandoon na ang salita. May tinig po ang Diyos. So, God is El, in singular form, the only one God and no other. Because God, before the formation of the earth and the heavens, He already existed, being the Holy Spirit, who Himself is the Father everlasting. And so, when was the time God became Elohim? God became Elohim when He created the angels at the fourth day of creation. Nilalang ng Diyos ang mga anghel. Genesis Kapitulo 1, versikulo 16. Genesis Kapitulo 1, versikulo 19. Ikaapat na araw. Ating mabasa sa teksto ng Genesis 1:16 at 19, God made the stars also. Itong salita na star, ito po ay nagpatungkol sa anghel na nilalang ng Diyos sa ikaapat na araw. Dahil ayon sa Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 41, may iba't ibang kalulatian ang bituin. May bituin na pisikal. Ito ay ating makikita sa kalangitan. At may bituin din naman na espiritual. Ito ang tinatawag ng mga anghel. Nasusulat po ito sa Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 41. At ang sinasabi na ang mga bituin ay mga anghel, yan din po ay nasusulat sa Revelation chapter 12, verse 4, and Revelation chapter 12, verse 9, and also Revelation chapter 12, verse 7 and 8. Sa makatuwid, nang nilalang ng Diyos ang mga anghel, ay nilalang niya mga espiritu. So, ang mga anghel ay espiritu katulad ng Diyos. At tinatawag ng Diyos ang mga nilalang niyang mga anghel, Elohim. Ang sabi ng Diyos, you are gods. You are Elohim.
Psalms chapter 104 verse 1 and 4, Psalms chapter 82 verse 6. So may kasama na ang Diyos sa ikaapat na araw ng paglalang. Ang kanyang kasama ay ang mga anghel. Tinawag niyang Elohim. Kayo ay mga Diyos. Ye are gods. Gods, plural form, sa Hebrew, Elohim. So dahil may kasama na ang Diyos ay tinatawag na siya na Elohim kasama ang mga anghel. Bakit mahalaga ito, mga minamahal? Dahil ayon sa doktrina ng Holy Trinity or Triune or Triune God, kaya plural ang Diyos na Elohim dahil daw sa ang Diyos na Elohim ay Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa iisang Diyos. Yan po ay hindi nasusulat sa Biblia. Wala kang mabasa na Holy Trinity or Triune God sa Biblia, bagkos ang mababasa sa Biblia, ang Diyos ay Holy One. So, pinapabulaanan natin ang doktrina ng Holy Trinity ng mga Trinitarian. Dahil sa ang kanilang argumento na sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 26 at 27, ang kasama di umano ng Diyos ay ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ayan po ay gawa-gawa lamang nila ng mga doktrina. Hindi po mabasa sa Biblia na nilapatan nila ng katagang Holy Trinity. Ang Diyos ay Holy One. So kaya siya tinawag na Elohim. Doon sa Henesis 1:26-27, dahil kasama na po niya ang mga anghel. So, sinabi ng Diyos, let us make man in our own image and in our own likeness. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ang kanyang kanatin doon ay ang mga anghel. So, mga minamahal, kaya tinawag ang Diyos na Elohim. Ngayon, ano ang katotohanan na ang Diyos ay hindi Holy Trinity? Una, ang Holy Trinity ay hindi nasusulat sa Biblia. Saan po yan nasusulat? Yan po ay nasusulat sa mga dokumento ng unang panahon, 325 AD at 381 AD, kapanahonan ng Council of Nicaea and Council of Constantinople. Sa kapanahonan po yan ni Emperor Constantine at ni Emperor Theodosius, na kung saan suportado ito ng obispo ng Roma. Empire of Rome ang may kapangyarihan sa panahon na yon, kaya gumawa ng dekrito ang emperador ng Roma upang sundin ang doktrina na Trinity. So, mga minamahal, ang gumawa ng doktrinang Trinity ay ang mga obispo ng Iglesia Katolika Romana sa kapanahunan
ng emperador ng Roma, 325 AD, panahon ni Emperador Constantine. At gayon din naman, panahon 380 at 381 AD, Council of Constantinople or Council of Thessalonica, year 380, 381 AD, panahon ni Emperor Theodosius. At suportado po ito ng obispo ng Iglesia Katolika Romana. So mga minamahal, alam nyo na ngayon na ang Holy Trinity Doctrine ay gawa-gawa lamang ng emperador ng Roma at ng obispo ng Iglesia Katolika Romana doon sa Rome. Ngayon, kung ang Diyos ay Holy One, yan po ay singular, El po siya. At kung siya naman po ay Elohim, siya din ba ay tatawaging Holy One? Opo. Bagamat ang Diyos in singular form El or in plural form Elohim, siya po ayon sa Biblia tatawagin lamang na Holy One. Kaya nga po, hindi natin mabasa ang Holy Trinity sa Biblia dahil ang nasusulat po, ang Diyos na El ay Holy One at ang Diyos na Elohim ay Holy One. Ito po ang ating mga sitas. Ang sabi po rito mga minamahal ay ang Diyos na Holy One, siya po ang iisang Diyos sa Hosea Kapitulo 11, versikulo 9 hanggang 11. God the Holy One. Ang God po rito ay El, in singular form. Hosea chapter 11, verses 9 to 11. So, God, El, singular form, the Holy One. Then dito naman po sa Isaiah chapter 43 verse 3 and Isaiah chapter 48 verse 17, God, Elohim, the Holy One. So, kahit singular form El or plural form Elohim, ang nasusulat sa Biblia, God is Holy One. Yan po ang dahilan, mga minamahal, na hindi ninyo mababasa ang salitang Holy Trinity dahil iyan po ay gawa-gawa lamang ang doktrinang iyan ng emperador ng Roma, suportado ng Iglesia Katolika Romana, obispo ng Iglesia Katolika Romana. Ang hindi susunod at maniwala sa doktrinang Holy Trinity, diniklara nung panahon na yon, 380-381 AD, kahit sa 325 AD, sila po ay paparusahan. Kaya maraming na-recruit na mga Trinitarian, dahil ang Roma nung araw ay mga pagano, na-convert lahat yun sa magitan ni Emperador Constantine. Sa magitan ng batas, Council of Nicaea 325 AD, and Council of Thessalonica 380 and 381 AD, kapanahonan ni Emperador Theodosius, at sa pilitan na itinuturo at ipinapatanggap sa mga tao na sundin nila ang doktrinang Trinity at sila ay magiging Catholic
Christians ang tawag sa kanila. So karamihan sa mga Trinitarian, sakop nila ang mga Kristiyano sa Assyria, Church of the East, Orthodox churches, mga Protestant churches, mga Calvinist, mga Lutheran, at iba pang mga Protestante, mga Adventista, Trinitarian din yan. Basta lahat ng mga Protestante, mga Trinitarian sila. Iisa ang kanilang sinusunod, doktrina na gawa ng tao. Ang gumawa ng doktrina ng Holy Trinity ay galing sa mga obispo ng Iglesia Katolika Romana, mga Orthodox churches, Church of the East, Assyrian churches, at mga Protestante. At iyan po ay pinapabulaanan natin sa magitan ng mga talata, kaya hindi nasusulat ang Holy Trinity sa Biblia dahil ang nasusulat ay God the Holy One. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong tagapaglingkod, tagahatid ng katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Ang gamit po natin dito ay the Interlinear Bible. Kung ang pastor o ministro ay wala nito, mahirapan po siyang maniwala sa pangaral na aking inihatid ngayon na God is Holy One. God is not Trinity. Magandang umaga po muli. God bless us all.